Isa sa mga mandato ng Commission on Elections o COMELEC, kaagapay ang pulisya at iba pang ahensya ng gobyerno ay ang pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng halalan. Kaya sa pagsisimula ng election period, nagsimula na rin ang COMELEC sa pagpapatupad ng mga hakbang tungo sa ligtas na proseso ng halalan. Isa na riyan ang nationwide election gun ban. Ano nga ba ang nilalaman nito at ano-ano ang mga parusa sa mga lalabag dito? Alamin sa report na ito. Bilang paghahanda sa 2025 national and local elections at Bangsamoro parliamentary elections, unti-unti na ngang naglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng mga hakbang para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong election period. Nagsimula na nga yan sa pagpapatupad ng nationwide gun ban na iiral mula January 12 hanggang June 11, 2025. Sang-ayon ito sa COMELEC Resolution No. 11067 sa ilalim ng Section 261Q ng Omnibus Election Code ng COMELEC. Nakasaad dito ng mga otorisadong individual lamang ang papahintulutang magdala ng armas sa loob ng mga petsyang nabanggit. Kabilang dito ang mga regular na miyembro ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP. Exempted din sa gun ban ang ilang opisyal ng gobyerno, kasama na ang Pangulo, Vice-Presidente, mga senador, kongresista at iba pa. Kasama rin dito ang ilang mga profesional gaya ng mga cashier o tauhan ng bangko na may hawak na malalaking halaga ng pera. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, mayroon ng mga itinakdang checkpoint na mag-ooperate sa iba't ibang bahagi ng bansa para masiguro na naipapatupad ang gun ban na ito. At ang sino mang mahuli na may dalang mga armas, sibilyan man o profesional na hindi sakop ng exemption ng resolusyon na ito ay may karampatang parusa. Maaari itong makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Kung opisyal naman ang pamahalaan ng nahuli, maaari itong maalis sa kanyang posisyon at maaari ring maalisan ng karapatang makaboto. Kung ang nahuli naman ay isang dayuhan, kapag natapos nito ang kulong na inihain sa kanya, ay agad itong ipapadeport. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!